Hello Sir Neb, ako nga pala si Nico. Share ko lang po yung kwento na shinare din sa akin ni Papa. Tinanong ko kasi siya kung may nakakatakot ba siyang karanasan para maipadala ko sa channel mo. Kaya lang ay boring yung mga karanasan ni Papa dahil puro mga umusog na upuan o kaya ay sumitsit mula sa dilim lang ang mga yon. May iba pa siyang kinuwento na kwento lang din sa kanya ng ibang tao. Pero ang pinaka nagustuhan ko ay yung nangyari sa isang kaibigan niya na dapat pala ay magiging ninong ko sa binyag. Si Ninong Danny. Katrabaho daw ni Papa si Ninong Danny sa motor shop na una niyang napagtrabahuhan noong binata pa siya. Naging magkaibigan daw sila dahil mahilig silang mangolekta ng mga NBA cards. Kahit daw noong umalis na si Papa sa motor shop, ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan nila. May isang pinagkaiba lang silang dalawa at yun ay ang pagkakaroon ni Ninong Danny ng makating paa. Lagalag daw yun at napakadaling yayain sa kung saan saan. Kulang na lang ay malibot na niya yung buong Pilipinas. Sa story na to Sir Neb, tatawagin ko na lang siyang Ninong. May napuntahang probinsya si Ninong kung saan sinundan siya ng aswang. 11 silang sama-sama na namasyal doon sa province. Pero si Ninong Danny lang ang sinundan ng aswang dahil siya yung gala ng gala kahit nag-iisa. Hindi raw malaman ni Ninong kung saang bahagi siya naka-encounter ng aswang. Noon namang natukoy ng albularyo ang pinanggalingan ng aswang ay huli na ang lahat. Holy Week daw yun, sabi ni Papa. Nagbakasyon si Ninong kasama ang mga kamag-anak niya sa Quezon Province para na rin sa bisita iglesia. Si Ninong Danny raw, imbis na magsimba at magnilay, ay gala ng gala. Tumigil lang daw ito sa kakagala noong sumasama na ang pakiramdam niya. Akala nung mga kaanak niya ay nadali siya ng trangkaso dahil nga sa kakagala kahit mainit ang panahon. Since pauwi na sila ng Maynila, ay dito na lang sila nagpa-check up. Na-confine daw ng 3 araw si Ninong dahil suka siya ng suka at napakataas ng lagnat. Noong pangatlong araw ay iba na raw ang kutob ng isa niyang tiyuhin na kasama nilang nagpunta sa Quezon. Pumirma na lang sila ng waiver at pinadischarge na si Ninong. Nakakatayo naman daw siya noon pero nanghihina. Nakakausap din ng matino kahit mahina ang boses. Pinatawas si Ninong Danny at lumabas nga sa tawas na may sumunod sa kanya na aswang. Hanggang Maynila raw ay nakasunod sa kanya yung aswang at pinaliparan siya ng karamdaman para unti-unti siyang makuha. Wala raw maalala si Ninong na posibleng dahilan kung bakit siya inaaswang dahil naging maingat naman daw siya noong nasa Quezon siya. Pag-alagala man daw siya ay hindi naman siya nang gagambala ng hindi niya nauunawaan. Ang masaklap nga lang Sir Neb sa nangyari kay Ninong ay hindi agad naagapan dahil inakala na simpleng trangkaso lang o kung anong sakit. Yun daw unang albularyo na tumingin sa kanya ay hindi naman makita o makausap yung aswang na namemerwisyo dahil may malakas daw yun na tagabulag. Tapos ay hindi yun kaya noong albularyo kaya kailangan pang humanap ng mas mahusay na albularyo. Tubong Quezon din daw yung nakuhang albularyo at natukoy agad noon kung sino ang sumunod kay Ninong. As in nalaman nito kung sino eksakto yung aswang dahil gawain daw talaga nito ang manampalasan ng dayo sa lugar nila. Ang sabi noong pangalawang albularyo, napagtripan lang daw talaga si Ninong dahil ilang beses itong padaan-daan doon sa tambayan noong aswang. Nagtanong pa nga raw ng direksyon si Ninong dito. Ang ginamit daw noong aswang para masundan at mapahirapan si Ninong ay plema niya nang minsang dumura siya sa pader. Dumikit daw sa pader yung plema niya at kinuha yon ng aswang. Malakas daw ang gamit ng plema, dugo, laway o ihi dahil nanggaling ito mismo sa katawan ng taong punterya. Sabi ni Papa, ilang araw pang sinubukan noong pangalawang albularyo na pagalingin si Ninong. Ang kaso ay sumuko rin ito. Masyado na raw maraming panahon ang nasayang. Kumbaga sa cancer
ay stage 4 na ang ginawa noong aswang kay Ninong. Pwede raw nitong sagupain yung aswang, kaya lang ay napakadelikado naman para dito. Sa madaling salita ay pwede raw na face to face na maglaban yung albularyo at aswang. Kaya lang ay malaking halaga ang kailangan. Tapos may nakapagsabi sa mga magulang ni Ninong Danny na huwag maniniwala roon sa albularyo. Hindi raw kaya ng albularyo na makipaglaban ng harapan sa aswang dahil kakarnihin lang daw ito noong aswang. Bandang huli ay si Ninong Danny rin daw ang nagsabi sa mga magulang niya na hayaan na lang kung ano ang dapat mangyari. Pinagpasa Diyos na lang daw ang kondisyon niya at parati siyang pinagdarasal. Naroon daw si Papa sa bahay ni Ninong nang mamatay ito. Umungol daw ito ng napakahaba. Pagkatapos ay tumirik na ang mga mata. Ang lakas daw ng iyak ng mga magulang at kaanak ni Ninong dahil talagang pinahirapan ito ng aswang kahit na halos 2 linggo lang ang nagdaan mula nang magpunta sila sa Quezon. Noon daw pick-upin ng punerarya ang katawan ni Ninong ay kulay abo na ang mga mata niya. Pinakremate si Ninong para hindi tuluyang makuha ng aswang ang katawan niya. Sir Neb, si Ninong Danny raw ang kauna-unahang choice ni Papa na maging ninong ng una niyang anak, which is ako nga. Kaso ay namatay naman siya. Pero kahit hindi ko na siya inabot, ay ninong pa rin ang gusto ni Papa na itawag ko sa kanya. Share ko lang po yung nangyari sa Ninong Samuel ng kapatid kong si Olga. Si Tito Samuel kasi ay may third eye, pero hindi yun gaanong active noon. Nakakakita siya at nakakaramdam ng mga kaluluwa at kung ano-ano pa, pero hindi niya nakakausap ang mga yon. Nagkaroon lang ng pagbabago nang magkaroon siya ng mga kaibigan na paranormal experts daw. Nag-improve o sabihin na nating lumala ang nakikita ni Tito Samuel. Mabait sa amin si Tito Samuel. Kahit si Olga lang ang inaanak niya ay hindi siya nakakalimot na regaluhan din kami ng 3 ko pang kapatid. Tuwing Pasko o kaya ay kapag birthday namin. Galante si Tito dahil na rin siguro maganda ang trabaho niya. Tapos binata pa siya kaya walang mapagdalhan ng pera niya. Katunayan ay maraming kumukuha sa kanya na ninong dahil kilalang ang galante. Noong nakilala ni Tito yung sina Kuya Al na paranormal experts nga raw, ay medyo dumalang ang mga pagkakataon na nakikita namin siya. Nag-aaral na rin daw kasi siya ng karunungan. Gusto raw niya kasing ma-improve at mapakinabangan ang third eye niya. Pero hindi niya yun sariling desisyon dahil sa pagkakaalam ko ay ilang buwan din siyang kinumbinsi ni na Kuya Al para mag-aral sa mga ito. Ngayon ngang naiisip ko, parang sapilitan ang ginawa nila kay Tito. Umaakyat sila sa mga bundok at nagpupunta sa mga banal daw na lugar para sanayin si Tito Samuel. Nakakita nga raw siya ng kamukha niya roon sa tinatawag na Devil's Mountain. At hindi lang isa, kundi napakarami raw. Pinalibutan daw siya at sabay-sabay na binabanggit ang pangalan niya. Hindi raw siya tinulungan ni na Kuya Al na malabanan ng mga yon. Sa halip ay nagtatakbo siya pababa ng bundok. Mabuting araw at hindi siya naligaw. Sabi naman ni na Kuya Al ay sinadya ng mga ito na hindi siya tulungan dahil kasama yon sa pagsasanay niya. Doon pa lang Sir Neb, sinabihan na siya ni Mama na layuan si na Kuya Al dahil parang pinapahamak siya ng mga ito. Ang kaso ay lubog na si Tito sa mga aral kuno. Marami raw siyang natututunan at marami pang matututunan. Ang pinakamalala na tinuro ni na Kuya Al ay yung pagtalikod sa Panginoon at sa halip ay maging follower na lang ito noong isang deity na mukhang kambing. Yun bang karaniwang nakikita sa mga horror na ulo ng kambing sa star na nakabaliktad? Basta yung ganoon. Sabi raw ni na Kuya Al, abundance ang sinisimbolize ng deity na yon.
Kaya kapag naging follower noon si Tito Samuel, ay aasenso siya sa buhay at hindi mamomroblema sa pera kahit kailan. Makakaasa rin daw siya na poprotektahan siya ng deity na yon laban sa mga taong nag-iisip ng hindi maganda sa kanya. Actually, Sir Neb, kinukumbinsi niya si Mama na sumamba rin sa deity na yon. Ayaw lang ni Mama dahil natatakot siya. Sinabihan nga ni Mama si Tito Samuel na bakit kailangan pa niya ng ganoong Panginoon na magpapaasenso sa kanya, gayong matagal naman na siyang asensado. Kaya nga siya galante. Nagalit pa raw si Tito at sinabihan si Mama na sarado ang pag-iisip. Sir Neb, nalaman namin na lahat pala ng lugar na pinupuntahan ng grupo ni na Kuya Al ay si Tito Samuel ang gumagastos. Para daw kasi sa pag-aaral niya yon. Tapos ay kasama yung buong grupo ni na Kuya Al na hindi bumababa sa 10 katao. Malinaw na malinaw kung ano talaga ang intensyon ni na Kuya Al, pero parang bulag na nauuto si Tito. Tapos kwento naman siya ng kwento na na-enhance nga raw yung third eye niya. Hindi na lang siya basta nakakakita o nakakaramdam. Nakakausap na rin niya yung mga kaluluwa o elemento at kung minsan ay nahahawakan pa niya. Meron nga raw matandang lalaki na sumunod sa kanya mula sa Cavite at naroon na rin ito sa bahay niya. Natatakot nga raw yung mga kasama niya sa bahay dahil may nararamdaman ng kakaiba ang mga ito. Hindi naman daw niya mapaalis yung matanda dahil nagagalit ito at nagtatapon ng mga gamit. Yun yung pinaka-problema ni Tito Samuel noon. Ang daming nagpayo sa kanya na sumangguni sa simbahan pero ayaw niyang makinig dahil sa mga tinanim ni na Kuya Al sa utak niya. Noong Christmas ng 2021 ay wala siyang niregaluhan sa mga inaanak niya. Lahat ng nagpuntahan sa bahay niya para mamasko ay pinaaalis lang niya dahil hindi raw totoo ang Pasko. Sobrang weird na niya nung mga panahon na yon dahil para daw siyang nagpipreach sa mga bata na huwag i-celebrate ang Pasko. Yun na yung huling beses na nakita siya ni Olga. Pawirdo na ng pawirdo si Tito Samuel. Minsang nakasalubong siya ni Mama sa supermarket ay napaka-payat na raw nito. Nagkukwento raw si Tito Samuel na hindi na siya makatulog dahil sa ingay ng mga kaluluwa na sumusunod sa kanya. Kahit daw saan siya magpunta ay nakahabol ang mga yon. Sina Kuya Al nawala na lang daw na parang bula. Hindi raw tinapos ng mga yon ang pagbibigay aral sa kanya tungkol doon sa deity na may ulo ng kambing. Ang masaklap, Sir Neb, kapag daw hindi natapos ang aral tungkol doon o kaya ay umayaw ang nag-aaral, ay parurusahan ito nung nilalang na yon. Sir Neb, saksi kami sa unti-unting pagbagsak ni Tito Samuel. Naibenta niya yung mga ari-arian niya para lang may maipanggastos sa panggagamot ng depresyon niya. Bigla siyang nagkaroon ng depresyon magmula lang nung nakilala niya sina Kuya Al. June 27, 2002 ay natagpuan si Tito Samuel na may laslas ang mga pulso. Nagpakamatay siya. Ang sinisisi ng pamilya niya, pati na rin namin, ay sina Kuya Al. Kung hindi nila pinilit sumali sa kanila si Tito, pagkatapos ay aabandonahin din pala, ay malamang buhay pa ito. Hindi namin alam kung ano talaga ang intensyon nila sa pagpasok sa buhay ng mabait na taong yon. Pero iisa lang ang sigurado, sinira nila ang buhay ni Tito Samuel. Tawagin niyo po akong Cairo. May ibabahagi akong kwento na ewan ko kung matatakot po kayo. Sabi kasi ng mga napagkwentuhan ko ay nakakapanindig balahibo raw o nakakakilabot. Pero para sa akin ay napakasakit nito. Tungkol po ito sa inaanak kong si Hunter. Anak ng kuya ko si Hunter. Unang anak nila ng hipag ko at unang apo ng parents namin. Nung dumating si Hunter, Sir Neb, sa mga buhay namin ay para kaming mga bagong tao.
Yung parabang nagkaroon kaming lahat ng panibagong purpose sa buhay. Nakabukod na ng bahay sina kuya magmula nang magpakasal sila ni ate. Kaming tatlong magkakapatid na lang ang kasama nila nanay at tatay sa bahay. Pero nung magbuntis si ate ay pinilit sila nila tatay na tumira sa bahay para maalagaan ng mag-ina. Nung maisilang nga si Hunter ay sobrang saya namin. Lahat kami ay laging sabik sa pag-uwi. Nung bumalik na sa trabaho si ate ay hindi siya nahirapan na iwan si Hunter dahil marami nga kaming mag-aalaga sa kanya. Noong binyagan siya ay gusto naming tatlong magkakapatid na maging ninong at ninang niya. Pero kumontra naman ang parents namin dahil wala na raw matitira sa iba pang magiging anak ni na kuya. Kaya ako lang ang pinayagan nila tatay na maging ninong ni Hunter. Spoiled siya sa akin, Sir Neb. Parang anak na ang turing ko sa kanya. Tipong imbis na deodorant ay tawas na lang ang binibili ko para makatipid at may pampasalubong sa inaanak ko. Mahal na mahal talaga namin siya at iniingatang mabuti. Noong panahon ng pandemic ay talagang naliligo muna kami kapag galing sa labas bago makipaglaro sa kanya para masiguradong safe siya. Noong pandemic din ay nadisgrasya naman ako. Hindi nga ako na-COVID pero naaksidente naman ako sa motor habang pauwi galing sa trabaho. Wala akong kabanggaan basta nag-slide lang ako at nabagok ang ulo. Hirap na hirap daw sina tatay na ihanap ako ng ospital dahil lahat ay puno ng mga pasyenteng may COVID. Nakomatose ako ng 10 araw. Hindi ko alam kung pang ilang araw akong nakomatose nang makita ko si Hunter sa isang parang panaginip. Sa naaalala ko ay nasa isang bahay kubo kami. Nakahiga ako sa sahig tapos si Hunter ay sinusut-sutan ako mula sa pinto. Tinawag ko siya at pinapasok dahil kako naka-community quarantine at baka hulihin siya ng mga tanod. Tinawanan niya lang ako tapos ay tumakbo. Sinundan ko siya at hinanap. Natatandaan kong gubat ang kinaroroonan namin pero wala akong pakialam. Para bang komportableng-komportable ako roon dahil hindi ako nagtataka o natatakot. Tawag lang ako ng tawag kay Hunter dahil nga sa isip ko ay may COVID sa paligid. Nakarinig na naman ako ng mga sutsut at nang sundan ko kung saan yun nagmumula ay nakita ko uli si Hunter na tumatakbo. Hinabol ko na naman siya hanggang sa makarating kami sa isang ilog na napakalinaw. Naupo ako sa tabi ni Hunter at tahimik naming pinanood yung mga isda sa ilalim. Bigla na lang sinalok ni Hunter yung tubig tapos ininom. Sinaway ko siya dahil kahit malinaw yung tubig ay baka may mga bakterya pa yon. Tumawa siya at niyakap ako. Sir Neb, yung yakap niya napakainit pero masakit. Hindi masakit dahil mahigpit o ano, kundi masakit sa dibdib. Parang pinipiga yung puso ko na hindi ko maintindihan. Ginulo ko yung buhok niya tapos sabi ko umuwi na kami. Kakargahin ko na kako siya para mabilis. Kaso bumitiw siya sa pagkakayakap sa akin at umiling. Sabi niya mauuna na raw siyang umuwi sa papa niya. Kako sabay na kami dahil baka mapagalitan siya kasi nga lumabas siya. Umiling uli siya at sinabing hindi ako pwedeng umuwi sa papa dahil malulungkot si na tatay. Hindi ko naintindihan yung mga sinabi niya at binuhat ko na siya. Pero Sir Neb, ang bigat niya. Parang nakapako yung mga paa niya sa lupa. Pinipilit ko siyang mabuhat pero inalis lang niya yung pagkakayakap ko sa kanya at sinabing mamimiss niya ako. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko noon pero hindi ko pinahalata kay Hunter. Sa halip, naggalit-galitan ako para matakot na siya at sumama sa akin. Kaso namalayan ko na lang na nakasakay ako sa isang bangka at papalayo na ako sa kanya. Sigaw ako ng sigaw at tinatawag ko siya. Tumakbo lang siya sa gilid ng ilog. Sinasabayan yung bangkang sinasakyan ko habang kumakaway at sumisigaw na mahal niya kami. Nag-iiyak na ako. Sinubukan kong tumalon sa bangka para mabalikan siya. Pero bigla na lang naging puti yung paligid ko. Nagising na ako sa ospital.
Si Hunter agad ang hinanap ko kahit inaasikaso pa ako ng mga doktor. Noong tinantanan nila ako ay tsaka lang lumapit sa akin sina nanay at tatay na umiiyak. Hunter ako ng hunter at doon na nga nila sinabi ang masamang balita. Habang comatose daw ako ay nagkaroon naman ng malalang COVID si Hunter. Kinremate siya at hindi na nakita ng pamilya. Sir Neb, gusto ko na lang makomatose uli noon dahil kasama ko si Hunter sa ganoong estado. Masakit na masakit ang buong katawan ko pero sisiw yun sa sakit ng kalooban ko. Ni hindi ko man lang siya nayakap sa huling sandali ng buhay niya. Hindi niya kami kasama sa mga huling oras niya. Takot na takot siguro siya. Naisip ko noon, bakit ako pa yung nabuhay? Sobrang sakit pa rin hanggang ngayon, Sir Neb. 5 taong gulang lang siya noon. Sabi ng mga kakilala namin ay si Hunter ang gumising sa akin mula sa pagkakakomatose. Siguro daw ay alam niya na grabing dagok ang dadanasin ng pamilya namin kung dalawa kaming mawawala. Hanggang ngayon, Sir Neb, hinihiling ko na sana ako na lang yung namatay at hindi yung mahal kong inaanak. Napakarami pa sana niyang magagawa sa buhay dahil napakabata pa niya. Sa ngayon po ay hindi pa ulit nagbubuntis si ate. Nung mawala si Hunter ay parang sinama niya yung saya ng buong pamilya namin. Magandang araw mga kapasta. Noel po ang pangalan ko. Isa akong tricycle driver dito sa barangay namin. Sa tagal ko na pong driver ay marami na rin akong karanasan na talaga namang pwedeng ikwento dito. Pero ang napili kong ibahagi ay yung kwento sa akin ni nanay noong pinagbubuntis niya raw ako. Bagong mag-asawa lang noon si nanay at tatay. Kakalipat lang daw nila sa bagong gawa na bahay na si tatay mismo ang gumawa. Naabutan ko pa yung bahay na yon. Gawa sa nipa yung mga dingding at bubong. Ang kaso lang, nasira yun ng isang bagyo, kaya lumipat din kami kalaunan. Ganito po yung pagkakakwento sa akin ni nanay. Isang beses daw po ay may kinailangang puntahang trabaho si tatay sa kabilang bayan. Malaki rin yung naging alok na bayad sa trabaho, kaya kahit kabuanan na ni nanay ay umalis pa rin si tatay. Para may kasama si nanay, pinatawag niya sila Tita Karina. Hindi na kasi kayang gumalaw-galaw pa ni nanay sa loob ng bahay, kaya kailangan niya talaga ng makakasama. Habang nakikinig sa radyo, bigla raw pumasok si Tita Karina na nagmamadali at hinahabol ang hininga. Tinanong ni nanay kung bakit siya hinihingal. Bago raw ito sumagot, ay sinara ni tita lahat ng mga bintana at pintuan ng bahay. Umupo siya sa tabi ni nanay, tsaka sinabi na kaya raw siya tumatakbo papasok ay dahil habang naglalakad daw kasi nakita niya sa taas ng bubong ng bahay na may umaaligid na 2 malalaking ibon na halos kasing laki ng isang tao. Si nanay ay hindi naniwala. Sabi niya wala na raw aswang sa ganitong panahon. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya tapos pinagmasdan yung langit. Wala na yung mga ibon. Bago umalis si tita, pinayuhan niya si nanay na kapag dumating yung oras ng panganganak, lalo na kung gabi, ay maglagay daw ito ng gunting sa higaan. Kinagabihan nga po ng panganganak, hindi sinunod ni nanay yung mga bilin ni tita. Habang pinapaire si nanay ng komadrona, nakarinig daw sila ng mga kaluskos sa bubong. Parang mga taong naglalakad sa itaas. Si tatay daw ay pinayuhan ng komadrona na maging handa lang sa kung anong mangyayari. Pero wag daw itong lumabas dahil baka siya ang sugurin nung mga nasa bubungan. Matapos akong maipanganak, nagulat yung komadrona dahil may balat daw ako sa dibdib. Nagtaka rin si nanay. Sinabi ng komadrona na yung balat daw na yun ay isang palatandaan na naaswang ang bata. Pwede raw na may isang gabi na muntik na akong makuha nung aswang, pero may kung anong nakapagpigil. Nung malaman yon ni tita, galit na galit siya
Kasi nga binalaan niya si nanay na maaaring mangyari yon, pero hindi siya nakinig. Nagsorry si nanay at sinabi na sa susunod ay gagawin na niya yung mga bilin sa kanya. Sabi ni nanay, Sir Neb, marami raw sa lugar namin noon ang naaaswang din tulad niya. Isa raw sa palatandaan na naaaswang ang buntis kapag may mga ibon na umaaligid sa bahay ilang linggo bago ipanganak ang bata. May ilan daw na bata ang namatay dahil sa pang-aaswang na yon. Kalaunan lumipat kami. Kahit walang banta ng aswang ay naglalagay pa rin si nanay ng gunting sa kama kapag manganganak siya. Kahit nga sa ospital nung pinanganak yung bunso naming kapatid, mas okay na raw na makasiguro na walang mangyayaring masama.